Praise. Ayan. Good morning po sa ating lahat. And welcome po muli sa ating pananambahan sa umagang ito. At papasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa isang panibagong araw na naman po ang ipinagkaloob niya sa atin at magkasama-sama upang tayo'y muling magpuri at magpasalamat sa Kanya at makapakinig ng Kanyang salita sa umagang ito. Ayan, sa ilang sandali na lang po ay mag-uumpisa na tayo sa ating pananambahan. Kaya hinihiling ko po na tayong lahat po ay maghanda na upang tayo mag-umpisa na po. Ayan po, tayo po'y magsimula na po at samahan niyo po ako sa sa pagbasa sa ating call to worship. Sa Psalm 119, 57 to 64. Psalm 119. You are my portion, O Lord. I have promised to obey your words. I have sought your face with all my heart. Be gracious to me according to your promise. I considered my ways and have turned my steps to your statutes. I will hasten and not delay to obey your commands. Though the wicked bind me with ropes, I will not forget your law. At midnight I rise to give you thanks for your righteous laws. I am a friend to all who fear you, to all who follow your precepts. The earth is filled with your love, O Lord. Teach me your decrees. Let us pray. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord. We glorify your name, Father God. At muli, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito, sa panibagong araw, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, Lord God, dahil sa kabilaman ng napakainit na panahon, pinananatili mo po, Panginoon, na kami ingatan at kami ilayo sa anumang klase ng kapahamakan. Dalangin din po namin, O Lord, nawa maging ganun din po, O God, ang aming maging desire, na maging mainit din po, yung pong, lalo po kami magkaroon ng init na makilala ka, lalo po kaming magkaroon ng desire na talagang maranasan ka. At maranasan din po namin, Panginoon, yung talagang tunay na kapayapaan, tunay na yung pong comfort na ipadarama mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. O Lord, pinasasalamatan ka namin at pinupuri ka namin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na wala pa po rito, kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, sa kanilang pagpunta rito. Gayon din, Lord, yung mga, yung iba po na nasa ibang lugar, kayo rin po ang mag-ingat sa kanila at naniniwala kami na sa mga oras na ito, ikaw rin po ay inahalala nila, Panginoon. Kayo po ang patuloy na talagang kumatag po sa bawat isa, saan man kami naroroon. Kayo po ang patuloy na talagang maranasan ng bawat isa, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, sa umagang ito, sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa inyo namin iniaalay ang pananambahan namin ito. At nagtitiwala kami at dalangin namin, O Lord, na talagang ikaw ang siyang maranasan ng bawat isa sa amin sa umagang ito. At sa lahat din po ng gagamitin mo, mula sa mga nananalangin, sa mga aawit, sa mga tutugtog, Panginoon,
lalo na po yung magbibigay ng mensahe mo sa umagang ito, ikaw ang siyang talagang manguna sa amin, humawak sa bawat isa, Panginoon. At maranasan namin, Lord God, at tumimo nawa sa mga puso't isipan namin ang mensaheng ipaparating mo sa umagang ito. Maraming salamat pong muli, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat sa Panginoon. At ngayon po tayo po maghanda na sa pagbibigay papuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Tawagan na po ang praise and worship team. Magandang umaga po sa lahat. Sa mapagpalang linggo po ng umaga, tayo po'y tumayo at magpapuri sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin na po sa Kanya. Sing King of Majesty. More than I had before. These words are from my heart. These words are from my heart. These words are not made up now for you. I am devoted to you, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul.
and forever. And forever and ever I give my praises to you and forever. And forever and ever I give my praises to you. Patuloy po nating awitan ng Panginoon sa umagang ito. Bigay po natin sa Panginoon ng lahat ng hamon, pagsubok, suliranin na meron tayo. Let's sing what all belongs. My face, and all I see is the mountain. When all I see is the mountain, you see your mountain. As we walk through the shadow, and as I walk through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now. I'm safe with you. So we sing tonight. So when I find I'm found on my knees with my hands lifted up, oh yeah, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, I sing through the night. Oh yeah, the battle belongs to you. Are for me, who can be against me? Thank you, Lord. For Jesus, there's nothing impossible to you. When all I see are the ashes, you see the view. Shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. And though mighty fortress, you go before us. See, nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. In nobody fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand
our battles belongs to Panginoon. Thank you for this morning, Panginoon. Thank you for the worship. Patuloy po nating awitin ang ating Panginoon. And sing Hope of All Hearts. Sing. The whole world, the whole world is you. Your love never fades. Your love never fades. The world may fade. The world may fade. You will remain in the midst of the trial. You will always be. I see our God never fades. Our God never fades. With open like that. With open light, you reign over all. So my heart may fail, you will always be. I see our God never fails. Our God never fails. Praise in the morning. Praise in the morning. Praise in the evening. Praise when I'm laughing. Praise when I'm grieving. There will be dancing. There will be singing. Upon injustice we will tell of our God. The whole of all hearts. The whole of all heart is you. Your love never fails. Your love never fails. With hope and I sing. With hope and light, you reign over all. So my heart may fail, you will always be. I sing. Our God never fails. Our God never fails. Oh, praise in the morning, praise in the evening, praise when I'm laughing, praise when I'm grieving. There will be dancing, there will be singing. Upon injustice we will tell of our God. The whole of all hearts, the whole of all bodies. Your love never fails. Your love never fails. Sing it, darkness. In darkness, in trial, my soul shall sing of His mercy and kindness. I'll offer ring of praise. Our God never fails. Our God never fails. Darkness in trial. Darkness in trial, my soul shall sing of His mercy and kindness. I'll offer ring of praise. Our God never fails. Our God never fails. Hope of all hearts. The hope of all us. Yes, Lord. We sing to you all our hopes, Panginoon. Sa lahat po. Sa lahat, Panginoon. Meron kami pagkukulang namin. We sing to you our hopes. Hope of all hearts. The hope of... Thank you, Lord.
worship you, Panginoon, this morning. Kulang ito sa lahat ng nagawa mo sa amin, Panginoon. Let's sing in darkness. Let's sing once again. In darkness, in trial, my soul shall sing of His mercy. In kindness, our offering of praise. Our God never fails. Our God never fails. Sing to the Lord. In darkness, in trial, my soul shall sing of His mercy. In kindness, our offering of praise. Our God never fails. Our God never fails. The hope of all our hearts, sing as loud as we can. The hope of all hearts, the hope of all hearts is your love never fails. Your love never fails. Sing to the Lord. The hope of all hearts, yes, Lord. The hope of all hearts is your love never fails. Your love never fails. Hello, hello. Tayo po ay manalangin, damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Yes, Lord, your love never fails, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Your love never fails, Panginoon. Your unconditional love to us, Panginoon, never fails, Panginoon, Lord. We praise you, Lord, for your loving heart to us. We praise you, Jesus, for your love, oh Lord. Thank you, Lord, for your life, you offer to us. Thank you, Lord, sa lahat po, Lord, ng mga bagay, Panginoon, na binibigay mo sa amin, Panginoon. Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Napakabuti mo, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Napakabuti mo, Lord, sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, sa mainit na pagsamba po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nandyan ka po palagi, Panginoon, na sumusubaybay sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, dahil hindi ka po nagmamaliw. Hindi ka po nagkukulang sa amin, Panginoon. Maging kami po ay nagkukulang sa iyo. Pero kayo po, Lord, ay hindi nagkukulang sa amin, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon, na ibinibigay mo sa aming buhay sa araw na ito, mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Lord, nakikita mo, Lord, ang aming mga puso. Nadarama mo pa rin, Panginoon, ang aming mga damdamin, Panginoon. Kaya humihingi po kami sa iyo, Lord, ng kapatawaran sa mga nagawa po naming mga pagkakamali, Panginoon. Mga pagkukulang po namin, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Sorry po, Lord, sa mga bagay na minsan, Lord, nakakaligtaan po namin kayo, Panginoon, sa mga pag-busy po namin sa mundong ito, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, Lord. Lord, sa oras to, Panginoon, talaga po, Panginoon, na buong puso po kami nagpapasalamat sa iyo sa kadakilaan mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, patawarin mo din po, Lord, ang mga bagay-bagay na minsan, Panginoon, ay nakakaligtaan po namin gawin, lalo na po, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Lord, bigyan mo kami ng pusong mapagmahal, Panginoon, lalong-lalo na po, Lord, sa aming kapwa, Panginoon, Lord. Narito po, Panginoon, ay iyong mga anak, Panginoon. Narito ang iyong mga anak. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na to na pinagkaloob mo. Maging sa mga kapatid po namin na wala dito, Panginoon, dalangin namin sa iyo, Panginoon. Ingatan mo rin po sila, Panginoon, saan man po sila naroroon, Panginoon. Mga kapatid po namin nasa ibang lugar, Panginoon, si Pastor Kate na nasa Boracay, Panginoon. Ingatan mo rin po silang mag-anak, Panginoon. Maging si Michael, Panginoon, ang kanyang sambahayan, nasa Korea po sila, Lord. Ingatan mo rin po sila, Panginoon.
Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. Sa araw-araw, Panginoon, na binagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Lord, sa oras ito po, Panginoon, dalangin ko po, Lord, ang aming mga kapatiran, Panginoon, ang mga may sakit, Panginoon. Hipuin po, Lord, sila mula ulo hanggang paa, Panginoon. Lalo, Panginoon, ngayon na napakainit po, Lord, ng panahon. Kayo po ang magbigay sa amin, Lord, ng kalakasan at kagalingan na ngayon po ay uso po ang mga ubo, Panginoon, mga sakit, Panginoon, sa mga bata, sa mga matatanda, Panginoon. Kaya hipuin mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na mga may sakit, maging sa mga kapatid po namin na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Kayo po ang humipo sa kanila, si Nanay Lily, Panginoon. Nakikita mo, Lord, ang kanyang buhay, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kanya ng lunas, Panginoon, kung anong po, Lord, ang kalooban mo sa kanya, Panginoon, ay thy will be done, O Lord God. Lord, dalangin ko rin po, O Diyos, ang lahat-lahat, Panginoon, ng mga kapatiran namin ng church na ito, Panginoon. Kayo po ang magpo-provide ng mga pangailangan sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na huwag mo pong pabayaan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, lalong-lalo na po, Lord, ngayon na talagang nararamdaman po, Panginoon, ang signs, Panginoon, na malapit ka na pong dumating, Panginoon, ang mga bagay na nakasulat, Panginoon, sa iyong mga salita, na darama na po namin, Panginoon, ang mga away, Panginoon, mga digmaan sa mga bansa, Panginoon, ang mga famine, Panginoon, tag-init, tag-tuyot, earthquake, Panginoon, lahat, Panginoon, ay nararamdaman na po namin, Panginoon. Subalit kami, Panginoon, ay nananampalataya sa iyo, hindi po kami natatakot dahil nandiyan ka po sa amin, Panginoon. Nananalig po kami sa iyong banal na presensya sa aming mga buhay, Panginoon. Dumating man po, Lord, ang mga mabibigat na pagsubok, Panginoon, ay hindi po kami bibitaw sa inyo, Panginoon. Kayo lamang po, Panginoon, ang siyang sandigan po namin sa aming mga buhay, Lord. Lord, Panginoon, tunay nga po, Diyos, na kung wala po kayo sa aming mga buhay, ay wala po kaming magagawa, Panginoon. We are nothing, O Lord God, kung wala po kayo sa aming mga buhay. Kaya, Lord, maraming salamat po, Lord, sa paggabay mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga pamilya, Panginoon, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, Panginoon, sa aming mga churchmates, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil hindi ka po nagkukulang, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagdating ng aming kapatid na Ate Linda de la Cruz, Panginoon. Ginabayan mo siya sa pag-uwi po niya, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay niya na ginagamit mo siya mightily, Panginoon, sa pag-share ng iyong mga salita, Panginoon. Maging sa ibang bansa ay talaga po, Panginoon, ginaguide mo siya, O Panginoon, Lord. Lord, bless mo po ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo, Panginoon. Saan man po sila naroon, alam namin, Panginoon, na nadarama po nila kayo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O Panginoon, Lord. Salamat din po, Lord, sa pagdating ni Michael na anak ko galing ng Canada, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pagpapala mo sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang sambahayan, Panginoon. Thank you, Lord, dahil hindi ka po nagkukulang sa aking mga anak. Way back 1983, maliliit pa po sila, nandito na po sila sa church, Panginoon. Lord, hindi ko po alam kung bakit ganito. Malungkot po ako dahil malapit na po ang pag-alis ko, Panginoon. Alam ko, Panginoon, may plano ka po sa aking buhay, sa aking mga anak, Panginoon. Way back 1983, Panginoon, nagsimula kami sa church na ito. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon, 10 ng aming mga kapatid dito sa simbahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa provision mo sa aming mga buhay, Panginoon. Iningatan mo kaming lahat ng mga members po namin dito. Binless mo, Lord, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Lord. Nakilala ka ng mga anak po namin, mga apo po namin, Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, sa pag-alis po namin ay nataas ko po, Panginoon, sa yung aming church, Panginoon. Ingatan mo rin po ang aming church, Panginoon, Lord. Lagi ko po silang ipapanalangin, Panginoon, saan man po ako naroon, Panginoon. Napakabuti po, Lord, ninyo sa aming buhay, sa church na ito. Dito po ako nakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil ingingatan mo ako, Panginoon, Lord. Salamat po, Lord, sa pag-iingat mo din po sa aking mga anak, saan man po sila naroroon. Dala-dala po niya, Panginoon, ang iyong pangaral, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin ko rin po, Lord, ang aming mga kapatiran na sana po, Panginoon, hakutin mo rin po ang kanilang mga anak dito sa church, Panginoon, ang mga po, Panginoon, dahil napakabuti mo, Panginoon.
Hindi ka po nagkukulang, Panginoon. Your love never fails, O Panginoon, Lord. Mahal mo po kami lahat, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na yan, Panginoon. Babaunin po namin sa aming buhay hanggang sa kabila, Panginoon, ang inyong pagmamahal na ito, Panginoon, Lord. Lord God, salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, at muli po, Panginoon, ay nakapag-pray po ako sa inyo, Panginoon. This is the last time po, Lord, na siguro po by the next time po makakapag-pray din po ako sa inyo. This time, Panginoon. Lord God, salamat po, Lord, sa simbahan na ito, Panginoon, na itinatag mo way back 1983, Panginoon. Marami po nag-grow, Panginoon, sa church na ito. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon, hanggang ngayon ay patuloy na iniingatan mo, Panginoon, ang aming simbahan, Panginoon. Naglalagay ka po, Lord, ng mga manggagawa, Panginoon, mga pastors, Panginoon, mga elders, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pag-iingat mo, sa pagtayo mo sa church na ito. Dahil kayo po ang aming pastor, Panginoon, Lord. Kayo po ang aming dakilang pastor, Panginoon, Lord. Lord God, salamat po, Lord, sa mga programa ng aming church, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay andyan po, Panginoon, ang paguguro ng mga members, Panginoon. Paguguro sa iyo, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, patuloy mo kami namihingi ng panalangin sa inyo na kayo po ang gumabay po sa aming simbahan na ito, Panginoon. Gabayan mo po, Lord, ang mga programa po namin mula sa kabataan hanggang sa katandaan, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ganun din po, Lord. Dalangin ko rin po, Lord, ang aming bansa, Lord. Nakikita mo, Lord, ang aming bayan mula noon hanggang ngayon, Panginoon, Lord. Lalo pong pahirap ng pahirap ang sitwasyon po namin, Panginoon. Totoo naman po, Panginoon, talagang pahirap na po ng pahirap, Panginoon, Lord. Andyan na po, Lord, talaga ang kapahayagan mo, Panginoon. Pero tinataas ko po, Panginoon, Lord, sa iyo ang aming mga namumuno sa aming bayan, Panginoon, Lord. Gabayan niyo po sila, Panginoon, sa mga desisyon po nila na kung ito po ay naaayon po sa kalooban po ninyo, O Lord. Lord God, ingatan mo rin po ang aming mga namamahala sa bayan namin, mula sa President hanggang sa pinakamababang government official ng mga barangay, Panginoon, Lord. Gabayan niyo po sila at bigyan niyo po, Lord, sila ng wisdom, O Lord, upang mapangalagaan po nila ang aming bayan, Panginoon. Sa kalooban mo, O Panginoon, Lord. Maging sa mga pag-aagawan po ng territory, Panginoon, Lord. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo, Panginoon, Lord. Kayo lamang po, Panginoon, ang aming aasahan, Panginoon, dahil kayo po ang nagbigay po nito sa amin, yung mga katubigan po namin, mga kabundukan po namin. Lahat po ito ay kayo po ang may-ari, Panginoon. Wala po kami, Panginoon, Lord. Kaya tinatas ko po sa inyo, Panginoon, ang mga bagay na ito, Panginoon, Lord. Nakatagpuin niyo po ang mga namamahala ng mga bansa, Panginoon, Lord, na ito po ang mga resources na ito, ipahiram lamang po ninyo sa amin, Panginoon, na dapat po naming pangalagaan, Panginoon, para din po sa aming kabutihan. Kaya lang po, Panginoon, hindi po sumunod ang mga anak mo, Panginoon, ng mga mamamayan, Panginoon. Sinira po nila ang aming mga kabundukan, Panginoon. Dala po di po namin alam kung ano po ang mga nais po nila. Subalit alam ko po, Lord, na kayo po ang nakakaalam po ng lahat ng ito, Panginoon, Lord. Ang mga nangyayari po sa aming bayan ay, siguro po, Panginoon, ay ito na po, Lord, ang time na talagang bumalik loob ang iyong mga anak sa iyo, Panginoon. Nakalimutan na po namin. Nakalimutan na po ng mga anak mo kayo, Panginoon, Lord. Napakabuti po, Panginoon, sa iyong mga anak. Hindi mo rin po kami pinababayaan, Panginoon, Lord. Kaya, Lord, dalangin ko po, Lord, ang aming mga mamamayan na lumapit sa iyo, Panginoon. Lumuhod sa panalangin upang kami, Lord, ang bayan po namin ay pagpalain mo, Panginoon, Lord. Lord, salamat po, Lord, sa bansang Pilipinas, Panginoon, na nandito po kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na andyan po, Panginoon, ang iyong provision sa aming mga buhay, Panginoon. Sa kabila ng kahirapan ng aming mga mamamayan, andyan po, Panginoon, ang aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Pagpapasalamat po, Panginoon, sa inyo, Panginoon, dahil kayo po ang nagtatag ng aming bayan na ito, Panginoon. Lord, sa oras ito, Panginoon, dinadalain ko, Lord, ang aming tagapagsalita, si Brother Ben, Panginoon. Basbasan niyo po, Lord, ang kanyang mga salita, Panginoon, na manggagaling sa iyo, Panginoon. Bless mo po, Lord, ang kanyang buhay, ang kanyang sambahayan, Panginoon, Lord. Kayo po ang magbigay ng kalakasan sa kanya, maging sa kanyang mga, kung ano man po, Lord, ang kanyang mga pangailangan, ay kayo po magpo-provide, Panginoon. Lalo na po sa health po niya, Panginoon. Bless mo po, Lord, ang kanyang mga sasabihin, Panginoon, na manggagaling sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang mga
Salita po, Panginoon, na mamutawi sa ng bibig ay tumino po sa aming mga puso at aming mga isipan at magamit po namin ito sa aming mga buhay sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa araw na to, Panginoon. Thank you, Lord, for your love to us, Panginoon. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen, Lord. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ate Linda, salamat sa panalangin mo. Ito pong ating pag-aaralan ngayon. Actually, nabuo nito lang pong Miyerkules. Matagal na pong binigay sa akin ni Pastor Kit yung assignment. Sa araw-araw ng panalangin ko sa Panginoon, wala talagang mabuong tema. Hindi ko talaga maubos maisip ano sasabihin sa araw na to. Sa kabila nun, kabila ng kakulangan ko, hindi nagkulang ang Diyos. Binigyan ako ng idea kung saan mag-uumpisa. Pero hanggang doon lang. Pero nitong Miyerkules ka, nabuo kung saan ang direksyon ng mensaheng ito. Pangalawa po, nais ko ipagpasalamat yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kamukha po na namanggit na Ate Linda. Kung babalikan po natin ang Matthew chapter 24, ipinapaalala po sa atin ng Diyos yung mga susunod na mga pangyayari. At totoong sa panahon natin ay mas malapit na tayo sa pagbabalik ng Diyos kaysa sa mga nakaraang panahon. Nandiyan na nga po lahat ng mga signs, lahat po ng palatandaan. Kahapon nga po, nabasa ko yung isang message na ang Communist China maglalabas ng Biblia na ibang-iba kaysa sa Biblia natin. Kumbaga, binabago po nila. No? Binabago po nila ang mga nakasulat sa Biblia. Hindi na po ako magtataka doon dahil komunista yon eh. Ang nakakapagpasama ng loob ko, yung pong isang nabasa ko, na may mga grupo ng tao na hindi naman komunista na nagbabalak maglabas ng Biblia gamit ang AI, Artificial Intelligence. So, nakakapanghilakbot po kung ano sasabihin nila sa Biblia na yon. Kaya po kung meron tayong mga Biblia ngayon na dati ng Biblia, ingatan po natin. Dahil darating po ang panahon na lalaganap po itong mga Bibliang ito na mali ang mga katuroan. Lihis ang mga doktrina at ililihis po ang pamumuhay natin. Sabi nga po ng Panginoong Hesus sa Matthew 24, there will be increase in wickedness. Nakikita na po natin ang pag-umpisa ng wickedness na yan ngayon. Pero lalala pa po yan. Higit pang malala ang darating na panahon na kung saan ang iniisip ng tao ay ang sarili niya lang niyang kapakanan. Wala na siyang pakailam, maging sa sarili niyang pamilya. Nakakapanghilakbot po kung iisipin natin na may mga pagkakataong darating na ultimong magulang ipagkakanulo ng anak. At may mga anak na ipagbibili ang mga magulang. Nakakalunos pong isipin, nakakalunos po. Pero yun po yung mga darating na panahon. Purihin ang Diyos. Manalangin muna po tayo. Panginoon, salamat nga po sa mga paalala mo sa amin. Totoong hindi ka nagkukulang, Lord. Hindi lamang po sa material na pangangailangan namin. Ngunit higit sa lahat, ang iyong pagpapala sa amin sa espiritual, na ginagabayan kami, Panginoon, upang hindi kami malihis ng landas. Hindi bagkos ay manangan sa salita mo, lalo na po nung sabihin mo, Lord, that nothing can separate us from your love, and no one can ever pluck us out of your hand. Kaya po, Lord, yun ang katiyakan namin, na iingatan namin sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At kaya po ngayon, hiling po namin ang paggabay sa pagtalakay po namin ng tema sa araw na to, Lord. Basbasan mo po kami ng iyong
kaliwanagan ng iyong katalinihan upang sa ganon ay matuto nga kaming mabuhay ng may paghahanda, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa dakilang pag-ibig mo na sa puso namin at maging panuntunan din po namin ang pag-ibig nito, Lord, sa lahat po ng pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. We have a very interesting topic today as we had for the last 3 Sundays. Viewing the title again, Giving Like the King, actually gives me shivers. A very tall order indeed. So I meditated on how the King, the Lord Jesus, gave, starting with the Father, of course. The more I think of it, the more I shrink in humiliation. I cannot even begin to approximate the extent of His giving. Yung pong pag-uusapan natin, 3 bahagi po. Unang bahagi, paano ba nagbigay ang Diyos sa atin? Pangalawang bahagi, paano ba nagbigay ang tao sa Kanya? At ang pangatlong bahagi, paano ba nagpapatuloy na nagbibigay ang Diyos sa atin at paano naman tayo sumasagot? How can we ever match His generosity? How did He give? Let's backtrack a little and read Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Paki-plus lang po sa screen. Philippians chapter 2, verse 6 to 8. Halo po ito sa NIV. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but He made Himself nothing. Yun po yung pagbibigay niya. He made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on the cross. Pinaglimian ko po ito. There was a time I wondered about death on the cross. Ano nga ba ang significance nito sa atin? Especially so that every Lenten season, people in Pampanga would celebrate the crucifixion with a man being nailed on the cross. And he does it every year, as he did it this year. And he is still around to do it again next year. Ano nga ba ang significance nun? And so I reread the gospel accounts of the crucifixion and realized it was so worlds apart. The death sentence on Jesus was railroaded after a mock trial. In fact, the trial itself was highly irregular, done hastily at the closing of day and with unverified witnesses. Even Pontius Pilate, who had the authority to declare the sentence, found no legal basis for the death sentence, being asked by the rulers of the Jews. That's in John chapter 18, verse 38. But the chief priests and the rulers of the Jews were insistent, and Pilate, fearing a riot, gave in and handed Jesus to be crucified. Jesus was subjected to exquisite torture before He was crucified. The Roman soldiers gave Him 40 lashes with a whip made of leather tongues with a scrap of metal embedded at the end of the whip. So yung pong pangalong ginamit sa Panginoon, siyam. Siyam na leather po yun nakatouch sa isang handle at sa dulo ng bawat leather may nakabaon na kapirasong metal. So that every time the soldier pulled the whip back, paghila niyang ganon, the piece of metal would scrape the back of the Lord, bringing with it strips of flesh and skin. Kaya po sa paghila ng sundalo, kasama pong hinihila yung balat at yung laman ng Panginoon. Hindi po natin na-imagine kung paano yan dahil hindi natin nakita, pero yun po yung description kung paano pinahirapan ng Diyos. So imagine na lang po natin, yun lang po pagpalo, masakit na. E paano pa yung kinakaladkad mo yung laman at balat? The crucifixion itself was a horrifying event. Not only was it the most cruel method of torture, it was also degrading and humiliating.
with outstretched hands, nailed on both sides. Jesus had to support his sagging body kasi babagsak po siya eh. So kailangan niyang suporta ng sarili niya by pushing with his feet on the beam. Tutulak niya para tumaas siya. Dahil kung nakalaglag siyang ganon, masakit. So kailangan niya itulak ang sarili niya. Pero sa pagtulak niya, nasasaktan din siya because the feet themselves were also nailed. Nakapako din yung paa niya eh. It takes 3 days before the nailed or crucified man breathes his last. So torture po talaga kasi hindi agad namamatay yung nakapako. Inaabot ng 3 araw bago mamatay. So isipin yung pahirap na yon. 3 araw kayo doon. 24 hours kayo nandun. He breathed his last, dying from exhaustion, loss of blood, and asphyxiation. That's loss of oxygen in the lungs. Adding insult to injury, the soldiers even stripped Jesus naked and gambled in his garments. John chapter 19, 23 to 24. When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 shares, one for each of them, with the undergarment, yung po nakabalabal sa baba niya, with the undergarment remaining. This garment, yun po yung katumbas ng briefs ngayon. This garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. Let's not tear it, they said to one another. Let's decide by lot who will get it. So ultimo yung balabal niya sa baba, pinag-interesan ng mga sundalo kasi isang piraso lamang, seamless, walang dugtong. This happened that the scriptures might be fulfilled, where it said, they divided my garments among them and cast lots for my clothing. So this is what the soldiers did. Jesus, God made flesh, didn't insist on the position and privileges that were inherently rightfully his. Instead, he emptied himself and became a servant. But he didn't stop at token humility. He took this step all the way to death, the excruciating and demeaning death by crucifixion, reserved only for the vilest criminal. So isipin po natin, ilagay po natin yung sarili natin sa katauhan ng Panginoon. Nakabayubay sa krus, hirap na hirap, pinagtitingan ng tao, hubad-hubad, hubot-hubad. So, kumbaga po, grabing kahihiyan ang sinapit ng Panginoon. Hindi lamang parusa, kundi kahihiyan. Nakabilad ang katawan niya sa lahat. Jesus set aside power to serve in humility. In God's view, the way up is down. We don't please or honor God by exalting ourselves. Rather, we pour out what we have in service and humility to the glory of the Father. Christ didn't think of himself, but of what is pleasing to the Father, and to love us, each and every one of us, is pleasing to the Father. So isipin na lang natin, itong Diyos na to, inibig tayo. Bawat isa sa atin, inibig ng Diyos. Walang itinangi. So walang gwapo, walang pangit sa Diyos. Lahat tayo pantay-pantay sa kanyang paningin. And so we became the priority of the Lord. Tayo. Just consider the example of the lost sheep in Luke chapter 15, verse 3 to 7. Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it into his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Masaya sa langit kapag mayroong isang tao na nagsisi at nagbalik loob sa Diyos.
masaya ang kalangitan. Yung po sana yung mensaheng ipaabot natin sa mga kamag-anak natin, sa mga natin sa buhay, maging sa mga kapitbahay po natin. Mahal tayo ng Diyos. That's how important each one of us is to the Lord. He emptied himself of his Godship to become like us, humans, subject to sin, but did not sin. Jesus then is our best model in terms of giving, because no matter what we do, we will never approximate his attitude in giving. If Jesus is our standard, we will always fall short, but take heart. He is not interested in what we can do for him or give to him, but in the condition of our hearts. Ulitin ko po yan. Hindi interesado ang Diyos kung anong magagawa natin sa Kanya o maibibigay natin sa Kanya. Mas interesado siya sa kondisyon ng mga puso natin. As believers and followers of the Lord Jesus, we want to gain Christ-likeness. Gusto natin maging katulad ng Panginoong Yesus. Our ultimate goal. So, shouldn't humble service be our objective as well? Many years ago, I resolved to honor Him and dreamt of doing great things for His glory. I miserably failed. But even in the twilight of my life, maging sa panahon na ito, I still dream of doing the greater things than this that the Lord Jesus mentioned in John chapter 14, verse 2. Sadly, I still have to view even the slightest sign of that dream. Hindi ko pa nakikita. Ni bahagya yung katuparan ng pangarap kong gawin para sa Panginoon. I am always reminded of this quote. What the Lord delights in is not arrogance or lavish display of extravagant giving, but a servant's heart. What the Lord delights in is not arrogance or lavish giving or display of extravagant giving, but a servant's heart. Yun po ang ninanais ng Diyos sa atin, a servant's heart. I have always wanted to lay down at the feet of Jesus crowns of achievements, which even to my strong mind would be a Herculean task, and which no other wealthy Christian has attempted to do. Nababalitaan po natin, may mga mayamang mananampalataya na may ginagawang ganito, ganoon para sa Diyos. Kamukha po ni Dr. Andrew Luzon, na siyang chairman of the board ng malaking kumpanya na nagtatayo ng mga condominiums. Ano ba yung pangalan ng condominium niya? Anyway, marami na po silang naitayo. Siya po isang supporter ng mga Christian ministries. I was already distraught, but before I became disheartened, God sent me a message. I do not need to give Him anything or do anything more to please Him. I am already saved, and the only thing He requires of me is to believe Him, to keep my eyes fixed on Jesus and my mind set on God. That's all that matters to Him. Not any sacrifice or good work or whatever achievement that is dedicated to Him. So I am not disheartened, though I still desire to achieve something greater for His glory and honor. Nangangarap pa din ako, may magawang bagay na makapagbibigay kapurihan sa Diyos, na magsisilbing direksyon sa iba. So I will give all of myself to Him, whatever He desires me to do. What matters is His will. For nothing could I ever give will outdo what He has given and continue to give. Then I thought of David, the man after God's own heart. How did he respond to giving? Let's consider David in 1 Chronicles 29, 1-9. David had wanted to build a temple to the Lord, but he was prevented from doing so, as his hand was blooded, the blood of his enemies and the innocent Uriah. And so the task fell on his son by Bathsheba, Solomon.
Nevertheless, David provided for the materials needed to build the temple. In 1 Chronicle 29, 1-9, we will read, Then King David said to the whole assembly, My son Solomon, the one whom God has chosen, is young and inexperienced. The task is great, because this palatial structure is not for man, but for the Lord God. With all my resources, I have provided for the temple of my Lord, gold for the gold work, silver for the silver, and bronze for the bronze, iron for the iron, and wood for the wood, as well as onyx for the settings, turquoise, stones of various colors, and all kinds of stones and marbles, all this in large quantities. Besides, in my devotion to the temple of my God, over and above everything I have provided for this holy temple, 3,000 talents of gold, that's gold of Ophir. That's about 110,000 kilos. Ang presyo po ng ginto ngayon is US $2,000 per ounce or $70,000 per kilo. Ang ibinigay niya, 110,000 kilos. Multiply that by 70,000, that will amount to US 7,700,000,000. Gold pa lang yan. And 7,000 talents of refined silver for the overlaying of the walls of the building. That's about 260,000 kilos. Silver is priced at US $76,064 per kilo. Ang ibinigay niya, 260,000 kilos. That's equivalent to 19,776,640,000. So sa ginto at sa pilak pa lang, it's already $27,476,000,000. Ginto at pilak pa lang yan. Wala pa yung bronze, wala pa yung iron, wala pa yung kahoy, wala pa yung bayad sa mga manggagawa. So isipin na lang, hindi nang hinayang si David sa kung ano ang binigay niya sa Diyos. Walang panghihinayang. Sabi nga niya dun sa isang tao na kung saan itatayo niya yung isang puok ng pananampalataya. Binibili niya yung lupa, yung threshing floor. Sabi ng may-ari, hindi, binibigay ko na sa iyo, pati itong mga kahoy na kailangan sa offering, pati itong kakataying hayop. Sabi ni David, hindi ako magbibigay sa Diyos ng libre nang wala akong pinagkagastahan. Ganun po yung attitude ni David. Buong puso ang kanyang pagbibigay. Tapos, after giving lavishly for the building of the temple of the Lord, David then challenged the people. Sabi niya, now, who is willing to consecrate himself to the Lord? Then the leaders of families, pag sinabi po natin leader ng family, head of the family, tatay. The leaders of families, the officers of the tribes of Israel, the commanders of thousands, the commanders of hundreds, and the officials in charge of the king's work gave willingly. They gave toward the work on the temple of God 5,000 talents and 10 darics of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 100,000 talents of iron. Any who had precious stones gave them to the treasury of the temple of the Lord in the custody of Jehiel the Gershonite. The people rejoiced at the willing response of their leaders, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Nagalak po sila sa kanilang pagbibigay. Tuwang-tuwa sila na nakapagbigay sila para sa ipagtatayo ng templo ng Diyos. We often hear about God's grace as a gift freely given to us. And while it is true we are not required to pay for it, it came at a very high price. God's sacrifice in giving of His only begotten Son wasn't free at all. It was extremely costly on the part of God.
In response to God's generous gift, we should offer Him our best gifts as well. We always think of our gifts in terms of treasure, time, and talents. Frequently, however, we fall short and simply go through the motion of giving, even dutifully, but remaining engaged. Nagkakaloob po tayo, nagsisilbi po tayo, dahil ang tingin natin obligasyon. Kumakanta tayo rito, naglilinis tayo ng mga upan, umaawit tayo, tumutugtog tayo, dahil iniisip natin, obligasyon, kailangan kong gawin obligasyon. Mali po. It could mean reserving our best energy for ourselves and for someone else. We might even set God in a shelf for later, thinking we'll get back to Him when we have a minute. But it's easy for time to get away from us before we make good our intentions. Time moves on and never waits for us. Sinasabi natin, saka na yun Diyos kasi may gagawin ako importante. It's like water flowing in a river. The water you touch in the present is no longer the same water you touched a second ago. Time is not recyclable. The matter of giving. 2 Corinthians 8:1-5, please. Paki-plus. 2 Corinthians 8, verses 1-5. So, is there a better way in giving? Is there a better way we can give God our treasure, talent, and time? Is there a better way to give God our affections? Let's ask ourselves meditatively. Tanungin po natin ating mga sarili. Is there still some part of our lives, that we haven't surrendered to God? Is there something the Lord is yearning for us to share with Him? Meron pa bang mga bagay na hindi pa natin pinagkakalob sa Diyos? Let's strive to give God our very best, not just what is left over. The Apostle Paul, in the course of ministry, also suffered shortness in resources, which he filled up by working as a tent maker, so as not to burden the young believers. Nevertheless, he received generous gifts from those who had ministered to. In his letter to the Philippians, he wrote, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, but I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through Him who gives me strength. Naranasan ko na po yun, yung sinasabi ni Pablo, to be content with whatever we have. Galing po ako sa isang mahirap na pamilya. Ang tatay ko, karpintero, ang nanay ko, nagtitinda sa palengke. At the age of 5, sumasama na ako sa nanay ko para magtinda sa palengke. Pagdating ng bago mag-alas 8, tatakbo na ako sa eskwelahan para mag-aral. In fact, nung mag-grade 5 ako, sabi ng tatay ko, hindi ka makakapagpatuloy mag-aral dito sa probinsya. Wala kasing public high school dun sa lugar namin. Merong public high school, pupunta pa ako ng syudad. 29 kilometers away. So, hindi namin kaya dahil kailangan ko mag-board. Hindi namin kaya. So, sabi ng tatay ko, luwas tayo ng Maynila. Nandun kami noon sa probinsya, sa Mindanao. Sabi ng tatay ko, uwi tayo ng Manila. Makikipanuluyan tayo sa mga pinsan ko. So, nakitira kami sa bahay ng pinsan niya sa Tondo. Yung kalye na yon, nung araw, ang pangalan nun, Angustia. So mga matatanda rito, siguro maalala nyo yung pangalang Angustia. Ginawang sine yon, si Joseph Estrada ang bida. Ginampanan niya yung katauhan ni Asyong Salonga. Kasi doon nakatira si Asyong Salonga, doon sa Angustia. Yun ang kinilakyan ko.
Doon ako nag-high school kasi. So doon yung kinalakihan kong kapaligiran. Lahat ng uri ng tao nandun. May mga mayayaman, yung magbubuti, mayayaman sila. Kasi nga, yung boteng nire-recycle nila, ibinebenta nila muli sa California Manufacturing. Yung Ladies' Choice. So, yung mga bote na ginagamit ng Ladies' Choice, binibili galing doon sa recycle. Nililinis naman yon. Talagang sinasanitize mo mabuti yon. So, lahat ng klaseng tao nandun. Mandurukot, hold-upper, magnanakaw, prostitute, maging hardcore killer. Sa halagang 5,000 piso, kung meron kang gusto ipapatay na tao, meron doon. Yun po ang kinilakihan ko nung high school ako. So sabi ng tatay ko, luwas tayo Maynila, so nag-grade 6 ako sa Tondo, sa M. Hison Elementary School. Nag-high school ako sa Jose Bad Santos High School sa Binondo. Nawala na po yun doon sa Binondo, yung Masic. Ibinenta po kasi ni Atienza yung lugar. Ginawang 680 Mall. Nilipat yung high school. Kaya po makikita natin talagang walang tigil. Wala pong tigil ang pagkagahaman ng tao sa pera. Nakakalunos pong isipin na nagpapatuloy po. Lumalala pa po maging sa panahon natin at lalo pang lalala yan sa mga darating pang panahon. Kaya po yung sinasabi ng Panginoon Hesus sa Matthew 24, talaga pong nabubuo na. Hinihintay na lang po natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya po may pagkakataon pa tayo, i-share po natin ang pag-ibig ng Diyos. Dahil yun lamang po ang tanging paraan upang makaligtas tayo sa paghuhukom, sa paghuhusga ng Panginoon. Yet it was good for you to share in my troubles. Anyway, tuloy ko lang po yung kwento. So yun po yung kinalakihan ko, nakapag-aral po ako dahil libre yung high school. Sa umaga, nagtitinda ako sa palengke, sa Divisoria. Kasi 15 minutes lang mula sa Divisoria, papunta po din sa eskwelahan. Tatawid lang ako ng ilog. Meron naman tulay eh. So, yung buong high school ko po na 4 na taon, tindero po ako sa palengke. Peddler. Ano kung bilao, nandun yung kalamansi at saka gulay, no, yun yung tinitinda ko. So, may baon ako. Hindi ako kailangan humingi sa tatay ko ng baon. Doon ang gagaling sa kinikita ko. Hanggang makatapos ako ng high school. Tapos nakapag-college ako, hindi ko rin natapos dahil kulang eh. Umabot na ako ng 3rd year, huminto na ako mag-aral. Kasi nga, yung napasukan kong trabaho sa Cainta, hindi ko alam kung alam niyo yung lugar na yun sa Cainta. Noong panahon na yon, ang bus na dumadaan doon na pumupunta na Santa Cruz, yung Gapang Liner. Gapang Liner. Talaga pong gumagapang yung bus. G-Liner na siya ngayon. G-Liner na siya. Pero noong araw, Gapang Liner yun. Mga luma pong bus yun na galing sa gera na ginawang bus. So gumagapang practically. Kaya dumarating ako sa eskwelahan, laging late. Aalis po ng alas 5 ron, darating ako dun sa Doroteo, sa Mapua, alas 7. 6:30 yung klase ko. So, kadalasan, hindi na ako nakaka-attend. May mga namimiss akong quizzes. So, nagdesisyon ako, sabi ko, sayang yung ibinabayad ko kung babagsak lang ako. Mabuti pa, huminto na lang ako. Kaya pukunahin to. At hindi ko na rin kaya yung tuition. So, hindi ako nakatapos. Pero nakita ko po yung pagpapala ng Diyos. Sa panahon na yun, hindi pa ako mananampalataya. 1975, nung kilalanin ko ang Panginoon. Iniwan ko yung trabaho ko sa Mead Johnson, which is a multinational company, pharmaceutical company po yun. Umabot ako sa position district manager. Supplied ako ng, meron akong kotse, may per dime, actually, ang tawag namin nung per daya. Per daya po yun. Kasi mag-attach ka lang ng resibo, re-reimburse ka. Now, maganda yung sweldo. Ang per daya, ganito po yun. Sa akin po kasi, supposedly sa report ko, Lunes pa lang, wala na ako sa home base. Nandun ako sa area.
Pero ang totoo, Martes, nasa bahay pa ako. Tapos sa report ko, Sabado pa ako ng hapon bumabalik. Pero ang totoo, Biyernes ng gabi, nasa bahay na ako. So, nandadaya ako ng 2 araw. Tapos, kamukha nga nun, nag-a-attach ka lang ng resibo sa reimbursement. Okay? So, kakain kami ng pamilya ko sa masasarap na kainan, may resibo, susulat ko lang doon sa likod ng resibo kung sino yung kasi may representation eh. Kung sino yung tinreat ko, sino yung binlaw out ko. So, kadalasan, sa likod na resibo, binlaw out ko yung isang doktor, binlaw out ko yung pharmacist, binlaw out ko yung purchasing officer. No. So, yun yung nasa likod ng resibo. Pero ang totoo, pamilya ko yung pinakain ko. So, ganun po yung buhay ko. Kaya po masasabi ko, natikman ko yung sinasabi ni Pablo na I have learned to live in want and I have learned to live in contentment. In fact, nung mag-resign po ako doon sa New Johnson, nag-umpisa ako magtrabaho on my own, umabot po ako sa panahon, that was in 2004, 2005, nasa Malolos na kami. Kumikita na po ako noon ng 1.2 million every year at that time, 2004. Kaya well-supplied po kami noon. Ang mga anak ko hindi po na nakatungtong sa public school. Puro private school. Hindi ko po inabot yung inabot nila na wala silang ginawa kundi mag-aral. Kaya sabi ko sa mga anak ko, hanggat gusto nyo mag-aral, mag-aral kayo. Lahat po sila tumungtong ng college. Meron pong dalawang hindi nakatapos, kasalanan na nila. Like, yung anak ko pong isang lalaki, si Jay, kumukuha po yun ng Civil Aviation Major in Flying. Natapos po niya yung academics na kompleto niya. Kulang na lang yung flying hours. Nagtanan. Sabi ko sa kanya, panagutan mo yung ginawa mo. Panindigan mo yan. So, yung pong naipong kong konti, ginamit namin sa kasal niya. Kasal probinsya. Doon po sa Tarlac. Kasal probinsya yon eh. So, kung alam niyo ang ibig ko sabihin, magarbo yung handa. Kasi lahat ng kakilala nandun, kahit hindi inimbita. Nandun. So, naubos yung savings ko. Anyway, yung isa pong hindi nakatapos, si Michael, kumukuha ng architecture noon sa Mapua, natigil din. Nagtanan din eh. Wala na akong magawa. Kasi ang panuntunan ko sa mga anak ko, habang nasa akin kayo, mag-aaral kayo hanggat gusto nyo. But the moment nag-asawa kayo, you're on your own. Tapos na obligasyon ko sa inyo. So, umabot lang siya ng third year din, architecture, nahinto na, hindi na natapos. Mabuti na lang, inapangasawa niya, pediatrician, doktora. So, maganda rin yung pamumuhay nila. So, yun lang kinalulungkot ko dahil yung pangarap ko para sa kanila, hindi natupad. Yung pong isang anak ko, nakatapos din ng law sa San Sebastian College of Law. Nandun naman sa Kuwait, doon nagtrabaho. Ilang taon ko nang pinakikiusapan, umuwi ka na, mag-review para mag-bar. Tapos sabi niya sa akin, tapos saan ako mamamasukan dyan? Magkano sweldo? 40,000 sa buwan? Minus na deduction, magkano matitira? 25? Hindi na lang pa, sabi niya gano'n. Kaya ayaw umuwi. Yun po isang masakit sa kalooban ng amang tulad ko dahil yung pangarap ko para sa kanila hindi natupad. So, kayong mga magulang dito, kaya ko po sineshare sa inyo, bigyan yung panahon makipag-usap sa mga anak nyo. Sabihin nyo sa kanila yung mga pangarap. Pangarap nyo sa sarili, pangarap nyo para sa kanila. Kambuhak po na sinasabi ng Biblia, turuan po natin sila habang maaga. Ngayon po, dumating nga yung pagkakataon na iniiwan ko yung trabaho ko sa May Johnson kasi one time po umating kasi ako ng isang meeting
businessman's meeting. Kasi po ako nakita ko, sabi ko, kung mag-i-employ ako habang panahon, walang mangyayari. Hanggang sa tumanda ako, empleyado pa rin ako. Anong pinakamataas na maabot ko sa pagiging empleyado? Presidente. Ilan ba ang presidente ng kumpanya? Isa lang. Ang dami mong kalaban. Presidente ka man, empleyado ko pa rin. Mataas po yung pangarap ko. Nakita ko, ang mga negosyante, kahit hindi presidente, kahit hindi nakatapos, maganda ang buhay. So sabi ko, nasa negosyo ang pera. Kaya po, businessman's meeting yon, umaten ako. Kasi para makita ko paano maging matagumpay na negosyante, makadaupang palad ko yung mga negosyante, makahingi ako ng idea, ng tulong mula sa kanila. Kaya lang ako umaten doon. Selfish interest. Nung magsilita yung speaker, Attorney Mar Arias, criminal lawyer. Hindi ko kilala. Nung ko lang siya nakita ng buhay ko. Then he began to describe the life of an individual. At yung dinidescribe niyang tao, ako. Ako yung dinidescribe niya. Sabi ko, ano ba to? Ba't ganito? So sinabi niya, meron kang relative wealth. Kung tutusin, relatively, maganda yung buhay namin. Meron kang relative power, sabi niya. Tinignan ko yung sarili ko, may relative power ako because I have the authority to hire and to fire. No? Pwede akong mag-hire, pwede din akong sumipa ng tao. I have that authority. Pero you do not have peace, sabi niya gano'n. Nasaktan ako doon. Kasi pinagbalutan ako ng asawa ko eh. Nag-impake, lalayasan ako. My marriage was on the rocks at that time. Tapos, ang sabi ng abogado, sabi niya ganon, there's only one solution in your life. Siya lang, sabi niya, Jesus Christ in your heart. Umaten ako ng meeting na yon dahil mga negosyante yon eh. Gusto kong matutong magnegosyo para yumaman. Tapos sabi niya, manatili po nakaupo with your eyes closed and your heads bowed. Yung gustong tumanggap kay Kristo, tumayo lamang. Hindi po ako nagdalawang salita, tumayo ako. Hindi ko na inisip na makikita ako ng mga businessman na siya kong bakay, siya kong target. Makita nilang wala si Kristo sa buhay ko. Hindi ako naiyak, tumayo ako. At tinanggap ko si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. That was in July 1975. At dahil doon, nag-resign ako sa trabaho ko sa May Johnson. Kasi hindi ko na kaya yung dati kong ginagawa. Yung perdaya, hindi ko na magawa. Nasasaktan na ako. Pumapasok sa isip ko, pinakakain ko ng nakaw yung pamilya ko. Ayoko na. Maraming nabigla sa desisyon ko. Siyempre, unang-una yung pamilya ko. Yung mga magulang ko. Yung mga kamag-anak ko. Ang tanong nila, bakit? Hindi nila maintindihan bakit iniwan ko yung marangyang buhay. Mag-umpisa uli. Sa sweldong 400 pesos a month. Isang buwang sweldo noon, 400 pesos. Nag-umpisa ako doon. Nag-umpisa ako. So isipin nyo, mula sa 1,000, bumagsak ako sa 400. Mula sa pagkita ng 1.2 million isang taon, bumalik ako sa 20 mil isang taon. So I have learned what it is to be in plenty. I have learned to what it is to have nothing. Pero, ang grasya, ang biyaya ng Panginoon hindi nagkulang. God saw me through all these years. God carried me through all these years. Salamat sa Panginoon. Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days you built acquaintance with the gospel. When I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking
for what may be credited to your account. I have received full payment and even more. I am amply supplied. Now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Ulitin ko po. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Naranasan ko na po yan. We can deduce from Paul's letter that he was blessed in receiving the gifts from the Philippians. But he as well pointed out the blessing to the giver, a credit to their account. Acts 20:35 says, "It is more blessed to give than to receive." To receive carries a blessing too, for it shows humility on the part of the recipient. To give is more blessed in the sense that giving is parting something that you yourself, the giver, can make use of, and yet are willing to part with it. There is a sense of sacrifice in it. Paul tells us in 2 Corinthians 8:1-5, ito po yung naka-plus ngayon, the right attitude in giving. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy, and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the saints. And they did not do as expected, but they gave themselves first to the Lord, and then to us, in keeping with God's will. They first gave themselves to the Lord. So we urge Titus, since he had earlier made the beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But just as you excel in giving, in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving. Tatlong bagay po ang kapanapuna dito sa Philippians na to. One, the Philippian believers were also poor, but even in the extreme poverty, they willingly gave. Why? How could they afford to do that? Because they gave themselves first to the Lord. Their faith was focused on God, who is their provider, knowing that what they were giving also came from God. They were no longer mindful of their own need, but for the spread of the gospel through Paul. Their hearts were right with God. They gave as they were able and even beyond their ability. They were even insistent on their giving, pleading that their gift be sent, as they saw what they were doing as a privilege to the service of the saints. Number 3, Paul urged the Corinthians to also excel in the grace of giving, as they already excelled in faith, in speech, in knowledge, in earnestness. The scriptures tells us that God has given us everything we need. God has given us everything we need to live godly lives. In 2 Peter 1:3-4 says, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through this, has given us His very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desires. God has not relented in giving us what we need. Ito na po yung panghuling bahagi natin. Since our character is important to God, He instructs us to walk by the Spirit so that the deeds of the flesh are replaced with God's attributes. Ito po ay discussion ni Charles Stanley sa Galatians 5:22-23, fruit of the Spirit.
Love is the foundation for all virtues. We cultivate it by embracing God's unconditional love for us. He demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo, namatay na ang Panginoong Hesus para sa atin. Hindi siya namatay nung tayo nagbagong buhay na. While we were still sinners, Christ died for us. Joy is contentment regardless of our circumstances. Joy is contentment regardless of our circumstances. When we put our trust in God, we believe that He will carry us through whatever difficulties we are currently experiencing. As the scripture says, trust in the Lord with all our hearts and lean not on your own understanding. Proverbs 3, verse 5. Peace comes from trusting God and surrendering to Him. I'm reminded with the quote from my grandniece, apo ko ito. Sabi niya sa akin, Lo, ang sekreto po ng contentment, total abandonment. When we totally surrender ourselves, trusting that He has our best interest at heart, then we experience peace that passes understanding. Natuto po ako maging sa apo ko dahil nakikinig po ako kung anong mabuti. Sabi niya sa akin, Lo, total abandonment. Patience is developed by trusting in His perfect timing. We exercise faith by trusting that God will bring to pass what He has promised. We need to understand that God knows best, and so we leave the outcome what we have prayed for to Him. Kindness is God's compassion reflected to others. When we are kind to others, we reflect God's compassion and therefore bring glory to His name. Faithfulness means we are steadfast and trustworthy. Despite obstacles and challenges, we push on for what God has mandated us to do. I've shared with you some time ago the faithfulness I saw in the pastors of Lubao, Pampanga. They were ministering to the children in the 12 islands dotting the landscape of Lubao, accessible only by boat or by helicopter. Ito po mga pastor na to, nagbiminister sila sa kabataan po dun sa mga island ng Lubao. Nagulat din po ako, hindi ko akalain na meron palang island dun sa Lubao. 12 isla. Na walang ibang tanging paraan marating yun, kundi magbangka o kung may helicopter. Doon po sila nagbiminister sa mga kabataan. Mga kabataan, walang kakayahang mag-ambag. I would say the residents are in extreme poverty. So no giving could be expected from them. And yet the pastors pursued their sharing of the gospel to the school children, using a basketball to transmit the message. Ito po yung kanilang ministry, crossover ministry. Kung nakakita na po kayo ng bola ng basketball, pag inikot po nyo, makikita nyo, sa pagitan nun, mayroong parang krus. Subukan nyo tingnan yung bola. Mayroong krus doon. Kaya po crossover. Ginagamit nila yon. Sabi nila, nandito ka sa lugar ng kadiliman, dadaan ka sa krus, you cross over sa kaharian ng Diyos. Yung ginagamit niya sa kabataan. By God's grace and through the generosity of donors from abroad, they were able to build a concrete church building. Perhaps I may be able to invite Pastor Jobert Armian, a certified PIBA referee, but chose to minister to children instead. Yung pong pastor, si Jobert Armian, certified PIBA referee. Yung pong PIBA referee, ito po yung mga nagre-referee sa mga laro, sa international. PIBA po, international po yan. So, hindi po ganun-ganun ang bayad doon. Pero iniwan po niya yon para po magpastor. Gentleness comes when we approach others with humility. When we think of others as better than ourselves, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interest, but also on the interest of others. It may also help to consider
that if not for the grace of God, we could also be far worse than the other person we're in contact with. Mahalaga pong isipin natin na kung hindi sa biyaya ng Diyos, baka mas masahol pa tayo doon sa taong kausap natin. Dumarating po kasi yung pagkakataon, lalo na po sa buhay nating mananampalataya. Pag may nakausap po tayo na hindi mananampalataya, kung minsan po, mas mataas ang tingin natin sa sarili natin. Dahil sinasabi na ito, pupunta sa impyerno to kasi wala si Kristo sa kanya. So, ang paalala po sa atin, consider others better than yourself. Alalahanin po natin na kung di sa biyaya ng Diyos, baka hindi lang tayo katulad niya, baka mas masahol pa tayo sa kanya. Self-control requires us to exercise strength and rely on the Holy Spirit's strength. Growing the virtues that God gave makes us more Christ-like and testifies to God's transformative work in our lives. Sa pamamagitan po sa patuloy na pagbibigay ng Diyos sa atin, natatransform ang buhay natin. Hindi lang tayo nare-reform, kundi nababago. Nag-uumpisa sa wala patungo sa meron. To God, the giver's heart matters more than the gift. To God, the giver's heart matters more than the gift. The act of giving holds a special place in God's heart. Verse 7 of 2 Corinthians 9, verses 6 to 8 says, each man should give what he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. The passage reminds us that God cares about the way we share what we have. He delights in cheerful givers who act with a joyful heart and willing spirit. When we give grudgingly or out of a sense of duty, we miss the delight of aligning our heart with God's generous nature. Sharing with others should be seen as a privilege, not a burden. It is an opportunity to participate in God's work and to be His hands and feet by meeting the needs of those around us. The condition of our hearts, not the size of our gifts, is what determines how the Lord views what we offer. Hindi po yung laki ng binibigay natin, kundi yung condition ng puso natin ang mahalaga sa Diyos. Doon po siya nakatingin. Are we giving cheerfully? Giving cheerfully reflects gratitude for His blessings and trust in His provisions. It acknowledges that everything we have belongs to God or has come from Him, and we are merely stewards. So allow the joy of giving to fill your heart as you partner with God in blessing others. Allow the joy of giving to fill your hearts as you partner with God in blessing others. And remember, it is not the amount that matters, but the love behind the gift. Take a moment now to ask God where He's inviting you to generously give to others, just as He generously gave to you. Ask Him and then faithfully and obediently execute the act of giving. Giving is not a privilege, just like receiving. But we need to be clear in our hearts, why are we giving? Remembering that every word of Scripture is true and will come to pass. Wala pang nababali sa nakasulat sa Biblia. Let us once again be reminded of the attitude of the Macedonians as Paul wrote to the Corinthians. And they did not do as expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with the Lord's will. Let me end our study with Luke chapter 6, verse 38. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung ano yung sukatan mo sa pagbibigay, ganun ding sukatan ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Salamat po.